Isa pong mapagpalang umagang muli sa ating mga kapatid sa kawan ng Panginoon. Tayo po'y muling mag-aaral ng salita ng Diyos at sa oras na to, hihingi natin muli sa Panginoon ang kanyang pangunguna sa atin bilang kanyang kawan at muli hihingi natin ang karagdagang kaalaman mula sa Banal na Espiritu upang dagdagan ang ating kakayanan para mas lalong maging maayos at maging matagumpay ang ating lakbayin patungo sa inilagay ng Panginoon para sa atin. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa Marcos, Kabanata 10, talatang 42 hanggang 45. Ito po ay yung kasaysayan ng mga alagad na kung saan ay nagtatalo sila na kung sinong mas mataas sa kanila dahil yung mga pinsan ni Jesus, sabi, ako'y sa kanan, ako'y sa kaliwa. Subalit, dahil doon nagalit yung 10 sa mga alagad at nagtalo-talo, kaya't kinausap sila ni Jesus at ganito yung kanyang sinabi. Kaya't pinalapit sila ni Jesus sa sinabi, alam ninyo na ang mga tinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang namumuno sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang magpaglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat pong muli sa iyong salita. Aming panalangin ng iyong biyaya ang muling ipagkaloob mo sa amin. Panginoon, hinihingi namin ang lahat ng iyong paglilinis, ang lahat ng iyong pangunguna, ng lahat ng kakayahan na galing sa iyo sapagkat sa ganang amin, wala kaming magagawa, kundi ikaw na pinakadakilang pastor ang aming inaasahan na siyang muling gagabay at mag-aakay sa amin tungo sa direksyon na nais mo. Kaya sa umagang ito, hinihingi po namin ang tulong mo mula sa aming pakikinig, sa aming pangunawa at higit sa lahat sa pagtanggap sa salita na iyong binigay upang ito'y maging kapangyarihan ng aming buhay. Tulungan niyo po na ang mga salitang ito ay maisabuhay at maisagawa. Salamat Panginoon, sa iyo po namin dinadalangin ang iyong pangunguna sa iyong kawan sa oras na to. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, itong aming dalangin. Amen. Kaya sa bagay na to, makita natin yung ilang katotohanan na ang ating na siyang nararapat na maintindihan ng mga mananampalataya. Sa atin, makita natin, lagi kong binabanggit ang sistema ng mundo at sistema ng Panginoon magkabaliktad, magkaiba. Hindi parehas. Katulad ngayon, sa mundo, pag titingnan mo yung mundo, lahat ng ninanais ng mundo ay yung mga bagay na ayaw ng Diyos. At yung mga gusto naman ng mga makadiyos, yun naman yung parang kalokohan para sa mundo. Parang pagsasayang, parang walang kabuluhan, parang isa siyang katawa-tawa sa harapan ng iba. Kaya makita natin yung malaking kaibahan. Ngayon lang, tingnan lang natin mula sa mundo, sa lahat ng kalakalan, sa perspektibo ng mundo, makita natin yung word na greatness ay ibang-iba dun sa greatness na sinatalakay natin ngayon. Ang ating pag-uusapan ay yung kadakilaang patutunguan. Ito yung ating pamagat, ang kadakilaang patutunguan. Kaya dito makita natin, mayroon tayong kadakilaan na patutunguan. At yung kadakilaan na yun yung nilagay ng Diyos sa bawat isa din sapagkat nung tinanggap natin ng Panginoon, yun yung kanyang plano. Muli tayong idakila. Dahil kay Adan, nakita natin, naging alipin tayo ng mundo, nasira ang buhay natin, kinontrol tayo ng kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Pero pagkatapos ginawa ni Jesus ang kanyang misyon para muli tayong ibalik
ginamot niya yung lahat ng pagkakamali ni Adam upang yung maniwala sa kanya, yung maging pag-aari niya ay maging katulad naman niya kung paano si Adan ay naging katulad niya yung lahat ng sumunod sa kanyang henerasyon, ang lahat naman na susunod sa Panginoon ay magiging henerasyon na magiging katulad niya. Kaya kung ganun ang usapan, makita natin sa Corinthians na siya'y pumasok sa katawang lupa upang tayo na mga nasa lupa ay maging tagalangit. Kaya makita natin yung malaking kaibahan. Simula ng tanggapin natin ang Panginoong Yesus, hindi mo pwedeng sabihin na gusto mong maging simple. O hindi mo pwedeng sabihin na hindi, mas maganda yung simpleng buhay lang. Hindi. Pagkatapos mong tanggapin ang Panginoong Yesus, naka-destino ka na patungo sa kadakilaan. Sapagkat yun yung purpose nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus na siyang dakila, na siyang nagpakaba upang tayong mga aba ay maging dakila. Kaya ang pagiging dakila ay hindi ambisyon ng Kristiyano, kundi ito'y destinasyon ng mga Kristiyano. Ang pagiging dakila ay nasa kamay ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagmamayari nito at siya yung dahilan kaya tayo magiging dakila dahil sa ganung bagay. Tignan natin ang ekonomiya. Bakit patuloy na yung innovation, yung malikot na kaisipan ay hindi nakokontento dun sa kasalukuyan nilang kalagayan. Bakit? Kasi ang hangad ng bawat isa ay maging dakila. Makita natin yung listahan ng mga pinakamagaling sa sport, sa lahat ng larangan, nakita natin nag-iiba-iba. Ang pangalan depende sa taon. Nag-iiba-iba yung nasa top 1. Nag-iiba-iba. Bakit? Kasi hindi papayag yung nasa baba na hindi ka malampasan kahit gagawa sila ng paraan para abutin ka. Ganon din ang mga pinakamayaman, ganon din ang bansa na pinakamatatag at pinakamalakas. Nagpapaligsahan dahil ang gusto ng lahat ay maging dakila. At sa pagiging dakila, ang konsepto nila ay apakan ng iba, lamangan ng iba, maging sentro ang sarili, iangat ang sarili, na siyang malayong-malayo sa kwento ng Panginoong Yesus. Sabi niya, dito sa mundo, kung sino yung pinaglilingkuran, siya yung dakila. Sabi niya, ngunit ang Panginoong Yesus, siya yung naglilingkod. Hindi siya naparito para paglingkuran, kundi siya yung naglingkod. Hindi siya naparito para asikasuin or para maging hari o mamanguna sa lahat at kumontrol ng lahat ng bagay. Hindi siya naparito para doon, kundi naparito siya para ialay niya nga yung buhay niya para sa atin upang tayong mga tumanggap sa Panginoon ay maging dakila. Kaya makita natin yung napakalaking kaibahan. No? Katunayan, maging sa sport nga, makita natin walang isang sa basketball, walang isang team na nagcha-champion lagi. Walang isang bansa na laging siyang nagcha-champion. Darating ang panahon, matatalo siya. Darating ang panahon, may ibang bansang mananaig. Kaya, ang pagiging dakila ay pinag-aagawan. Pero, sa isang Kristiyano, pag maintindihan natin, hindi ito pinag-aagawan, kundi ito'y destinasyon. Kabaliktaran naman ng paraan ng pagiging Kristiyano ay yung pagiging aba, yung pagiging hamak, yung pagiging alipin, yung pagiging yung humility, yung servanthood. Yun yung paraan, yun yung mga characteristic para maging dakila. Kaya lang yung bagay na yun ay isang senyales sa mundo ng kahinaan, senyales sa mundo ng kamalian o senyales sa mundo ng isang kalugihan o pagkatalo. Yung mga bagay na yun, hindi iyon katanggap-tanggap sa mundo. Subalit yun yung nag-iisang paraan ng Diyos paano maging dakila. Maging ang Panginoong Yesus na siyang dakila ay nagpakaba at dumaan sa prosesong yun upang muling dakilain. Upang muling ibalik yung kadakilaang nasa kanya. At yun yung tanging paraan. At kung ano mang nangyari kay Jesus, ganun na ganun din mangyayari sa akin. Kaya yun ang nag-iisang daanan. No? Walang ibang daanan para maging dakila, kundi yung pagiging, yung humility, yung kapakumbabaan,
Ah, at kita natin maging Panginoong Hesus doon dumaan. Meron tatlong katotohanan patungkol sa pagiging dakila. Ito yung lagi kong sinasabi kanina. Una, ang pagiging dakila, ang kadakilaan ay nakalaan. Hindi ito pinapangarap, hindi ito inaambisyon, kundi ito'y nakalaan. Pag inintindi natin yung plano ng Diyos sa kabuuan ng Biblia, pag nakita natin yung proseso, ito'y nakalaan. Maging yung mga alagad, kaya sila sumusunod sa Panginoong Hesus, kasi alam nila ito'y nakalaan. Naalala nyo sa John, malinaw na nung siya'y aakyat na, sabi niya, ipinaglaan ko kayo ng tirahan sa langit, no? At ipinakilala niya ang Ama. Nang ibig sabihin, malinaw sa mga alagad na ito talaga'y anak ng Diyos at ito'y inilatag na ng Panginoon sa kanila. Na itong bagay na ito ay itinakda na ng Panginoon sa kanila. Kaya sa bagay na yon, ito'y nakalaan. Hindi ito nakabase dun sa kakayahan ng mga alagad. Hindi ito nakabase sa kakayahan ng kanilang abilidad. Hindi ito nakabase sa kanilang lahi or nakabase sa anumang mga katagumpayan na kanilang nagawa, kundi ito'y nakabase sa inilaan ng ating Panginoon. Ito'y nakabase dun sa plano ng Diyos. At makita natin dito, dahil ito'y nakabase sa plano ng Diyos, dapat tayong magpasakop at sumunod dun sa planong nilagay ng Diyos. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ibang plano para makuha natin yung gusto ng Diyos. Dapat sa plano at paraan ng Diyos. Halimbawa, yung mga alagad. Makita natin. Yung mga alagad, makita natin doon, nung pinili sila ng Panginoon, malinaw na ipinaramdam ng Panginoon yung kadakilaan niya muna. Kita natin si Nathanael, umanga siya nung hinaulaan ni Jesus kung tagal saan siya at sino siya. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi lang yan makikita mo mong bukas ang langit at nag-aakyat panawag ang mga anghel. Makita natin yung mga alagad, hindi sila makahuli, bagamat sila'y mangingisda. Pero nung si Jesus ang nag-utos, agad nakahuli sila ng marami at dahil doon sumunod sila sa Panginoon. Nagawa nilang talikdaan yung kanilang dating kalagayan kasi nakita nila na si Jesus ang Kristo. At bilang Kristo, ang malinaw na siyang magtatayo ng kadakilaan muli ng Jerusalem, ng bayan ng Diyos. Kaya nagunahan sila na maging alagad, nagunahan sila na maging kasama. Kasi alam nila ang patutunguhan, kadakilaan. Kaya nga, bago yung talatang ating binasa, makita natin, pagkatapos sabihin ni Jesus na siya'y mamamatay, siya'y pagkakanulo, siya'y pahirapan, hindi pa rin nila naintindihan. Naintindihan pa rin nila kaharian. Kaya sabi nung dalawa, lumapit yung kanyang auntie, sabi niya, yung si Juan, tapos si Santiago, ilagay mo sa kanan, ilagay mo sa kaliwa. Pag ikay nakaupo na sa iyong kaharian. Pero maging si Jesus, sinabi niya, hindi ako nagpapasya niyan. Iyan ay nakalaan, sabi niya. Iyan ay nakalaan. Nakalaan na yan. Kaya makita natin, ang pagiging dakila ay hindi proseso na ginagawa natin. Gusto nating maging dakila, ito'y nakalaan na. Pero kailangan lang nating sumunod dun sa pattern ng Panginoon. At makita natin, walang ibang pattern kundi yung Christ-likeness, yung paraan na ginawa ng Diyos. Makita natin sa napakaraming talala, lalo na sa mga aklat ni Pablo, makita natin, tayo special mula Old Testament hanggang New Testament, yung sabing, tayo yung apple of His eyes. Tayo yung treasured possession. Tayo yung holy nation. Tayo yung pinili ng Diyos. Bayang nakipagtipan ng Diyos. Tayo yung kawan ng Panginoon. Doon pa lang sa salitang yun, nakatakda na tayo para maging dakila. Nakalaan na tayo para maging dakila. Bandang huli, makita natin, tayo'y makikipag-isa sa Panginoon. Tayo'y lalapit sa Panginoon. At dito makita natin, binanggit ni Pablo, we are God's beloved. Tayo ay son of God. Makita natin dito yung lahat ng bagay nito. Kaya ito'y malinaw
Maging sa pagtiningnan natin yung pattern ng Panginoong Yesus nung pumunta siya sa lupa, malinaw sa kanya yung cross. Pero paano nating masabi na kadakilaan yun? Kasi pag tinintindi natin, ang plano ng Diyos, iligtas ang tao sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus para mabayaran niyang kasalanan ng tao. Pero ang plano ng Diyos, ng Ama, itaas siya at idakila sa lahat ng pangalan. Sabi niya dun sa ilang mga talata, pero basahin ko na lang yung sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 2. Sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Siya kasi nagpasimula at siya rin yung magwawakas. Sabi niya dito, dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya. Ano yung kagalakang naghihintay sa kanya na binabanggit? Sa King James, sa English, mas malinaw na binanggit doon na yung glory na darating sa kanya, yung glory na nakalaan sa kanya, sabi niya, na naghahantay sa kanya, ay kaya hindi niya ikinaya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Kaya dito makita natin nakalaan yung glory, pero ang kanyang mission ay humility. Mission niya ay to serve, maging servant. Kaya dito makita natin si Jesus na ang buong plano niya, ibigay ang kanyang buhay, sakripisyo ang kanyang buhay, maglingkod sa tao, maglingkod sa Diyos, at ang nakalaan ay kadakilaan. At yan yung ganyan din. Kaya minsan may palabas sa TV yung Lion King, no? Merong isang nakatakdang maging hari doon, yung anak, yung si Simba, yung anak ni Mufasa. Yun ay makita natin dahil doon sa hindi niya pa naiintindihan yung kanyang gampanin, tapos mayroong uncle siya na nag-ambisyon na maging hari, kaya brainwash siya hanggang tumakas siya. Dahil doon sa kanyang pagtakas, nakilala niya yung dalawa niyang naging kaibigan at itinuro yung salitang Hakuna Matata. Na ang ibig sabihin, don't worry, be happy. Kaya lahat ng bagay, inuubos niya yung panahon niya para mag-enjoy, para magpakasaya. Pero nawala sa isip niya na siya'y nakatakdang maghari. Nakalaan sa kanya ang pagiging hari. Hindi ambisyon, hindi pangarap, kundi siya talaga yung susunod na magiging hari. Nawala sa isip niya yun, kaya yung buhay niya parang pasimple-simple, palaro-laro, walang kaseryosohan. At minsan yung kwentong yun halos parehas sa kakristyanuhan. Alam natin na tayo yung magiging hari, alam natin darating panahon, tayo haharap, tayo kakasamahin ng Panginoon, atulan natin ang mundo, sabi ng Biblia. Pero ano yung preparasyon? Anong ginagawa natin ngayon? Ano yung mga bagay na inihanda natin yung ating sarili sa bagay na yun? Kaya dapat malinaw na sa bawat isa, ito'y nakalaan. Ang pagiging dakila ay nakalaan. Dapat inihanda natin yung ating sarili kung saan ito nakalaan. Di ba? Pagdating ng araw na yun, hindi ka na magugulat, kundi kahanda ka kasi alam mo na ito'y nakalaan. No? Ano mang nangyayari sa atin, hindi ka mag-aalala. Ano mang nangyayari sa atin, hindi ka mabibigatan sapagkat alam mo merong nakalaan. No? At yung pangalawa na ating pag-aaralan, yung kadakilaang lakbayin. Hindi lang siya nakalaan, pero ito'y isang lakbayin. Hindi siya biglang magic na bigla ka na lang dadakilain. Hindi, ito'y isang lakbayin din. Kahit na siya'y nakalaan, pero kailangan mong daanan yung proseso. Ano yung proseso? Yung gusto ng Diyos, yung Christ-likeness, yung ginawa ni Jesus. Yung lahat ng tao ay nagkasala dahil kay Adan. At dahil kay Adan, yung lahat ng tao sumunod sa pattern ni Adan. Inuna ang sarili, inuna yung gusto ng mundo, at makita natin sinuway ang Diyos. Nagrebelde laban sa Diyos at lahat ng sumunod ay naging ganun. Pero ang Panginoong Yesus, iniba niya. Kaya lahat ng manampalataya sa Panginoon, makita natin ay dinakila. Lahat ng lumapit sa Panginoon, naligtas. Subalit lahat ng naligtas at dinakila ay susunod kung ano yung ginawa ni Jesus, yun yung magiging buhay nila. Kaya lakbayin, isa siyang lakbayin. Ito yung Christ-likeness. Ito yung alam niyo yung word na disiplina. Yung discipline, ito'y isang, it is hard. Kaya, things, no? Ito'y isang mabigat na proseso, pero
ito'y ina-admire ng marami. Gusto ng marami na magawin yun, pero hindi lahat nakakagawa noon yung ganung proseso. Kaya ito'y isang paghihirap na ang dulo nito, katagumpayan, kadulo nito ay kagalingan. Walang bagay na kagalingan na darating kung walang paghihirap. Imagine na lang natin yung sa sport. Yung mas maraming hirap na gawin ka sa pag-iensayo at pagdisiplina sa sarili mo, mas malaking glory ang tatanggapin mo. Ibig sabihin, may proseso kang dadaanan. Bagamat yung kadakilaan ay gawa ni Jesus, nilaan ni Jesus para sa atin, pero yung proseso ng ating responsibilidad ay dapat daanan natin yun. Ibig sabihin, ang kaibahan dun sa sport na binanggit ko, sa kanila, hindi nila makukuha yung glory kung hindi sila dadaan, kung hindi nila gagawin to. Maaring hindi nila makamit. Sa Kristiyano, baliktad. Sa Kristiyano, nilaan din ng Diyos yung kadakilaan, pero sa oras na dumating ang araw, lahat tayo makakarating doon. Lahat tayo makakarating sa langit, lahat tayo makakasama natin Panginoong Yesus. Pero yung proseso, minsan mabagal, minsan hindi nga natapos eh. Nakarating ka ng langit nang hindi ka man lang, wala kang rewards. Pero pwedeng mangyari yun. Kasi hindi sineryoso, wala yung disiplina. Hindi binigay yung kanyang kakayahan, hindi sinuko yung kanyang sarili para mangyari yun. Nakita natin ang Panginoong Yesus, nakatakda na sa Panginoong Yesus na itong mga alagad ay dadakilain niya. Kaya dun pa lang, habang kasama niya, sa loob ng 3.5 years, pinaranas niya. Tinuruan niya, ibinigay niya yung dapat niyang malaman. Pagkatapos yung signs and wonders, nakikita ng mga alagad, paano siyang nagpapagaling, paano maging si Satanas, sumusuko sa kanya. Makita natin, minsan paparanas niya sa kanya. Sige, lumusob kayo by pairs, yung 70. Kita mo, pinalayas nila mga masamang espiritu, kaya tuwan-tuwa silang bumalik. Pero sabi ni Jesus, huwag kayo maggalak sa bagay na yan, maggalak kayo kasi nakasulat ang pangalan niyo sa langit. No? Kasi hindi yung gawa natin ng dahilan, kaya tayo dadakilan, kundi yun ay nakatakda na sa Panginoon, pero ang proseso natin magpakumbaba. Ang proseso natin, gayahin natin ang Panginoong Yesus. Kaya sa bagay na to, makita natin ito'y isang paglalakbay. Una, ito'y isang nakalaan. No? Nakalaan. Pangalawa, ito'y isang paglalakbay. At yung pangatlo, ang kadakilang daang pababa. Ito na may pangatlo at dito tayo magtatapos na yung kadakilang ito ay daan pababa. Medyo magtatagal tayo sa pangatlo. Iniklian ko lang yung una at yung pangalawa. Kaya dito, ang daan naman ay pababa. Sabi niya dun sa talata kanina na binanggit, basahin ko uli yung binanggit dun sa Marcos, sabi niya, ngunit dapat umira sa inyo, sabi niya, hindi ganyan dapat umira sa inyo, yung sistema ng mundo, paano tumaas, dakila, sabi niya, ang sinumang nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Kita nyo ha, sino yung gusto nyo maging dakila, dapat maging lingkod ng bawat isa. Naalala nyo yung paghuhugas ng paa. Makita natin, ayaw nilang maghugas ng paa. Bakit? Kasi tingin nila sa sarili nila, mas mataas kaysa dun sa kasama nila. At hinaantay nila yung pinakamababa ang siyang maggumawa nun. Pero kay Jesus, siya ang bumaba at siya ang naghugas ng paa. Doon makikita natin, malinaw sa Panginoon na siya'y dadakilain, kaya kailangan niyang gawin yun. Kaya binigay niya sa mga alagad. Bakit niya in-example yun? Ba't kailangan niyang gawin yun? Ba't kailangan turuan ang mga alagad? Kasi dapat nilang maintindihan, ito lang yung nag-iisang paraan. Ang tanging paraan ng pagkadakila ay paraan magpakumbaba. Paraan na maging lingkod. Paraan na maging alipin ng lahat. Sabi niya, alipin ng lahat. No? Sabi niya, the verse 45, ito example niya, ako mismo, ang anak ng tao na parito upang hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kundi upang mag-alay ng buhay para sa kakatubos ng marami. Ito yung ginampanan ni Jesus. Ito yung ginawa niya. Merong kaya isang paraan, humility, servanthood. Kung wala yung humility, imposibleng magkaroon ng servanthood.
Kaya yung humility, yung pagpapakababa ang number one. Kaya dito may tatlong bagay na mali na hindi siya humility. Una, ang humility ay tinatawag nilang weakness. Sa mundo, pag ikaw ay yung humble, pag sa mundo ikaw ay meek, ang tingin nila mahina ka, wala kang kakayahan, wala kang mapagmamalaki. Yun yung sistema ng mundo. Pero sa Panginoon, pag ikay meek, mamanahin mo ang langit, mamanahin mo ang lupa, magiging dakila ka sa lahat, no? Sa mundo, yung humility, yung pagiging humble, yung pagiging meek ay hindi ina-admire ng marami. Sa mundo, hindi ito ina-admire, hindi ito pinapangarap. Wala kang marinig na pangarap na isang tao na balang na paglaki ko, gusto kong maging humble. Yeah? Sa paglaki ko, gusto kong maging mababa. Wala kang marinig na pangarap na ganun sa mundo. Ang lagi mo maririnig, puro greatness, kadakilaan. Gusto kong maging magaling doktor. Gusto kong maging mayaman. Gusto kong maging presidente ng Pilipinas. Makita mo yung lahat ng pinapangarap ng mundo, ganun. Kaya ang kababaan, makita mo, hindi siya kainaan na siya pananaw ng mundo, at hindi lang siya, kahit hindi siya ina-admire ng mundo, hindi siya naman yung ina-admire ng mga Kristiyano, at higit sa lahat, hindi siya resulta ng low self-esteem. Hindi siya resulta ng kapalpakan ng tao, yung humility, kaya ka-humble, kasi alam mo, palpak ka, alam mo, nagkamali ka, alam mo, wala ka may hindi ganun yun. Ang humility, bagamat may pagmamalaki ka, bagamat ikaw yung pinakamataas, pero kaya mong gawin. Si Jesus, nagawa niyang magugas ng paa, hindi dahil siya ang pinakabata, kundi dahil siya ang Panginoon. Siya yung master. Nagawa niyang maglingkod sa mga tao, hindi dahil sa may utang na loob siya sa mga tao, kundi dahil yun yung dahilan kung bakit siya naparito. Ngayon, malinaw hindi siya kainaan, hindi rin siya pinapangarap ng mundo, pero kailangan natin gawin. Hindi rin siya resulta ng ating kainaan. Ang makita natin sa Philippians chapter 2, verse 3 to 4. At dito tayo magtatapos sa talakayang ito. Ito yung example ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya sa verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Dalawang bagay ito Una, makita natin sa verse 3 na sabi niya dito, magpakumbaba. Ituring ninyo higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Tapos pangalawa, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Kaya dito makita natin ang ilang bagay. Una, deny yourself. Kalimutan mo yung sarili. Huwag mo masyadong ituon yung araw-araw na buhay mo sa iyong sarili, sapagkat yan ang isang paraan para madisiplina natin yung ating sarili sa humility. Yung ating sarili para sa kadakilaang nakalaan. Si Jesus, kinalimutan niya kanyang sarili. Hindi niya magagawa yung cross kung hindi niya kinalimutan ang kanyang sarili. Sabi niya, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos dito sa sumunod na mga talata. Hinubad niya, bakit? Nabuhay siya bilang servant. Sinuot niya yung damit ng pagiging alipin. Bakit? Hindi niya kayang gawin kapag tumayo siya bilang servant, ay bilang Lord. Masyadong masakit sa tao kapag ang tingin mo sa sarili mo. Sabi nga nung isang quotation natin, yung mas masakit yung bagsak ng matayog ang lipad, no? Pag bumagsak yung mababa lang ang lipad, hindi masyado masakit. Pero kapag sobrang taas ang lipad, tapos biglang bumagsak, mas masakit. Ngayon, ganun din yung pananaw. Gamitin ko yung konseptong yun na makita natin para malaking pakinabang yung pagiging yung humble. Yung humble, makita natin, hindi ka masyadong masasaktan kahit yung nasa paligid mo binubuli ka o kaya pinaparamdam nilang magaling sila. Kadalasan, nasasaktan nga tayo kapag hindi natin kinakalimutan ang ating sarili. Ba, nagsasalita, alam mo, magaling ka magsalita,
Pagkatapos, pagdating dun sa isang okasyon, biglang may nagsalita na hindi naman ganun kagaling. At alam mo, mas magaling ka. Sigurado, nasasaktan ka nun. Parang naiirita ka. Parang gusto mong kunin yung microphone. Do? Parang hindi ka papayag na ano. Kasi alam mo, mas magaling ka. Pag nakarinig ka na isang preaching, alam mo, magaling ka. Ikaw yung nag-preach, nagtuturo ka ng exegesis. Pagtapos dun sa isang nag-preach, makita mo, mali-mali. Wala na. Yung focus mo, kasi nakita mo, mas magaling ka kaysa sa kanya, kaya hindi ka na ma-bless dun sa turo niya. Kaya yun, may negatibong dala kapag hindi natin nakalimutan yung sarili natin. Dapat huwag tayong pumayag na laging nakatuon yung camera sa ating sarili. Part lang tayo ng big picture, hindi tayo yung big picture. Si Jesus yung big picture, pero pumayag siya maging part ng big picture. Kaya dito, deny yourself. Tama natin isang napakalaking sikreto para naging matagumpay si Jesus. Kinalimutan niya ang sarili niya, kaya naabot niya lahat ng bagay. Pangalawa, sabi niya, pahalagan mong iba ng higit sa iyong sarili. Ituring mong iba na mas importante kaysa sa iyo. Mahihirap to. Kasi yung attitude ng tao, yung parang spirit of entitlement, no? Kailangan asali ako, kailangan banggitin ako, kailangan i-recognize ako. Dito nga madalas na nagkakatalo-talo. Alam nyo, ako bilang nasa politika, dyan ako hirap na hirap. Yung pagka magsasalita ka, babati ka, napapagod ako na ganyan na yung unang nagsalita, yung MC, binati lahat, honorable governor, honorable vice governor, honorable board member, honorable hanggang pababayan. Puro honorable yan, babanggitin, kumpleto pangalan with middle name, with middle name. Babanggitin lahat yan, may papuri pa yan. Pag tayo nung susunod na tatayo, ganun na naman, susunod na tayo, ganun. Kung pang 10 ako natatayo, ala na, ubos na yung oras kasi puro naubos lang dun sa pagbati. Kaya sa akin, pag ako babati, sa lahat po ng mga namumuno sa probinsya, sa pangunguna ng aming gobernador, maraming sa gano'n na lang. Ibubuod ko na lang na gano'n. Ibubuod ko na lang. Hindi ko nababanggitin na isa-isa. Kasi mas naniniwala ako na lahat ng na hindi mahalaga yung ating sarili. Pero hindi ka naman i-ignorein na hindi sila babatiin. Ngayon, yun, ganun sa atin. Ngayon, may pagkakataon naman, may mga okasyon, binati lahat, hindi ako nabati. Sa akin, walang problema. Walang problema, walang masama. Katunayan, isang kasiyahan nga. Yung titulo, part lang yan para sa function ng ating trabaho. Pero hindi siya yung mahalaga na minsan nga, ang kwento ko, yung, halimbawa, yung pastor, parang nakakabit na sa pangalan ko. Minsan, ang dami-dami. Yung mga taga dito, sabi, Uncle Pastor. Yan, tawag Uncle Pastor. Kasi hindi nila alam ang pangalan ko. Alam nila ang pangalan ko, yung Pastor. Kaya Uncle Pastor, minsan makagawad Pastor. Minsan, minsan may mga kaibigan ako, kakilala ko, kasamahan ko sa, tinatawag ako sa pangalan ko. O Ruel, musta ka na? Alam niyo, tuwang-tuwa ako kasi nababanggit yung pangalan ko na hindi ko na masyado naririnig kalaunan. Hindi kasi big deal yung title. Hindi big deal. Bagkus pag kilala mo yung sarili mo, pag alam natin yung sarili natin, walang issue dun. Walang problema dun. Kaya, kasi ang mahalaga sa atin kung ano yung na mas importante ang iba. Kaya kung hindi naman tayo ituring na importante, walang problema. Hindi tayo masasaktan. Kasi prinogram natin, dinisiplina natin yung ating sarili, mas importante ka kaysa sa akin. Di ba? Kung gusto nyo ng hindi stressful na buhay, kung gusto nyo ng buhay na simpleng-simple, walang inis, walang pressure, isipin mo mas mataas ang iba kaysa sa iyo. Mas mahalaga ang buhay ng iba kaysa sa iyo. At yun yung sikreto ng ating Panginoong Yesus. Kaya kahit dinuraan siya, hinamak siya, nilait siya, tanggap niya lahat. Bakit? Kasi kaya siya naparoon para sa kanila. Ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanila. At panguli, yung
pagiging good steward. Napakahalaga nito. Yung word na good steward, bakit po ginamit yung salitang good steward? Kasi alam natin, nung pinili tayo ng Diyos at dinala niya tayo sa kanyang kaharian at itinakda niya tayo na maging dakila balang araw, makita natin, ikinabit niya muna yung kakayahan, yung spiritual gift, sabi ni Pablo sa Corinthians. Makita natin, ang banal spirito nagbibigay ng kakayahan sa bawat isa. Kaya bawat isa sa atin merong spiritual gifts. Kung binigyan ka ng spiritual gifts ng Panginoon, isang malinaw na kasunod, opportunity para magamit yung spiritual gift. Walang kwenta ang anumang gifts o kakayahan o talento na bigay ng Diyos kung hindi kanya bibigyan ng pagkakataon. Kaya ilalatag niya rin sa iyo ang pagkakataon para magamit mo yung spiritual gifts. Ngayon, para mapadali yung proseso ng pagiging dakila, yun yung proseso ng Panginoon. Nagbigay siya ng kakayahan, nagbigay siya ng pagkakataon. Kaya ang pangatlo na dapat natin maintindihan, una, deny yourself. Pangalawa, isipin mong mas mataas ang iba, mas importante ang iba kaysa sa iyo. Yung pangatlo, maging good steward sa paraang ready kang gamitin yung talentong bigay ng Diyos at sa pagkakataong inilalaan ng Diyos. Makita natin ang bawat paglilingkod ay isang pagkakataon na magamit yung binigay ng Diyos sa iyo. Mapapurihan ng Diyos pagkakataon na yun. Makita natin yung mga pagkakataon yun ay isang oportunidad na hindi dapat palampasin, dapat nakikipag-agawan, dapat nakikipag-unahan. Kasi yun yung pagkakataon na ipaparamdam natin sa Diyos kung gaano siya kadakila. At mapaparamdam natin sa tao kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. No? Kaya mga kapatid, huwag tayong magsawang maglingkod sa Diyos. Huwag tayong magsawa na umasa at magtiwala sa Diyos. At ang higit sa lahat ay ito. At ito, sa conclusion, merong dalawang bagay na nais kong ibanggitin. Una, makita natin na si Jesus ang iisang modelo na binigay ng Diyos. Pag tinignan natin yung kanyang kalikasan, yung kanyang person, perfect. Hindi siya nagkasala kahit minsan. Pag tinignan natin yung kanyang pamumuhay, makita natin, service. Tinuon niya lahat sa service. Paglilingkod, hindi siya nang agaw kahit minsan para sa kanyang sarili. Lalala niyo si Satanas, ino-offeran siya. Gamitin mo yung kapangyarihan mo para gawing tinapay yung bato at kainin mo. Tinanggihan niya yon. Kasi nilaan niya yung sarili niya para sa iba at hindi para sa sarili niya. Pangalawa, yung word na sacrifice. Yung sacrifice niya hindi paminsan-minsan, hindi kulang, kundi kumpleto, sabi ng Biblia. Kumpleto yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon para sa atin. Complete sacrifice. Kaya yung salvation is complete. Hindi partial salvation tinanggap natin. At yung motivation is love for us. Yung motivation niya, kaya tayo naglalingkod, kaya tayo nagpupuri sa Panginoon, kaya tayo umaasa sa Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos na pinaranas niya sa atin. Dahil sa kanyang kakayahan na binigay niya sa atin. Kaya yun yung napakaganda. At yung panghuli sa conclusion, dapat mas sa araw-araw makita natin yung kalakihan ng Diyos. Sa araw-araw makita natin yung kadakilaan ng Diyos. Kasi habang nakikita natin kung gaano siya kalaki, yun lang ang tanging paraan na makita natin yung ating sarili kung gaano kaliit. Pero hanggat hindi natin nakikita yung kalakihan ng Panginoon, hindi natin mababasag yung ating tingin sa ating sarili na tayo rin ay malaki, na tayo rin ay dakila, tayo ay mas sikat kaysa iba. Nagiging hamak lang tayo kapag nakita natin kung gaano kadakila ang Diyos. Maganda halimbawa dyan si Pablo. Si Pablo, bago siya naglingkod, ang tingin niya sa sarili pinakamagaling. Makita mo yung yabang niya, makita mo yung katangian niya, yung kakayahan niya. Pero nung pagkatapos niyang maglingkod sa Panginoon, nung makita niya kung gaano kadakila ang Panginoon, nakita niya sarili niya bilang maliit. Katunayan, ang salitang Pablo, ang ibig sabihin niyan is little. Ang ibig sabihin ng salitang Pablo is little. Tinuring niya yung sarili niya bilang maliit. Babanggitin ko yung isang halimbawa, yung lagi kong nabanggit ko na minsan to sa preaching. Parang isang rectangle. Guwitan mo dun sa taas nung nasa side mo, sa taas ng anong tawag dito? Slanting or
papunta dun sa babang side, dun sa pinaka-angle ng taas, papunta sa babang angle. Parang ganun yung kalagayan natin. Nung una tayong makakilala sa Panginoon, yung pinakamalaking portion tayo yan. Pero dun sa taas, ang liit ng portion ng Diyos. Bagamat nilagay natin siya sa taas bilang Panginoon, pero napakaliit ng portion niya. Pero habang tumatagal ang pagiging Kristiyano natin, nakita natin lumalaki ang Diyos. Lumalaki ang Diyos, tayo naman mula sa malaki lumiliit. Hanggang kalaulian, pagdating sa maturity, halos di na natin nakikita yung sarili natin. Pero yung kabuuan, nakita natin, puro ang Diyos na. Ganon yung pagiging dakila na patutunguhan ng Diyos. Kapag nangyari na yun, narating na natin yung pagiging dakila. Prinoseso na ng Diyos yung lahat ng bagay para sa ating sarili, para maging dakila. Mga kapatid, hindi kalugihan yung ituring ng mundo na parang kakaiba ka. Hindi kalugihan ang hindi ka pansinin ng mundo. Kundi isang kalugihan yung maramdaman ng Panginoon na hindi mo siya kailangan, maramdaman ng Panginoon na siya'y baliwala, maramdaman ng Panginoon na hindi mo siya nakikilala. Mga kapatid, kailangan na marating natin yung nilaan ng Panginoon na kadakilaan. At ang tanging paraan lang yan, makalimutan natin ating sarili, magpakumbaba tayo, at ituring natin yung ating sarili kagaya ng Panginoong Hesus, ituring ang iba ng higit kaysa sarili at gamitin ang pagkakataon para maglingkod sa Panginoon. Tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo sa oras na to. Hindi nadakila ka namin sapagkat alam po namin ikaw ang pinagmumulan ng biyaya at pagpapala. Ikaw ang pinagmulahan ng lahat ng kabutihan. Panginoon, ikaw na napakadakila, ikaw na Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nabuhay kagaya namin. Pumayag kang pumasok sa katawan na mahina, pumayag kang pumasok sa katawan na hindi perpekto. Subalit ikaw na perpekto, ginawa mong mabuhay ng tama. Perpekto, ginawa mong mabuhay sa pagsunod, ginawa mong mabuhay na may pagsasakripisyo at higit sa lahat, yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ang naging dahilan kaya ka namatay dun sa krus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mga tumanggap sa iyo, nakipag-isa sa iyo, nakalimutan din namin ang aming sarili. Kalimutan namin ang aming sarili, kagaya ng ginawa mo, Panginoon. Kalimutan namin, Panginoon, na mas mahalaga kami kaysa sa iba. Bagkus, ituring namin ang iba na importante kaysa amin. At gamitin mo ang mga pagkakataon na maging alerto kami sa pagkakataong makapaglingkod kami sa kanila. Sa pagkakataong may dakila namin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng mga bagay na paggamit namin sa aming kakayanan, sa aming oras, sa aming mga kakayahan o pagmamay-ari. Salamat, Panginoon. Dinadalangin po namin kami sa kawan ng Panginoon. Hayaan mo, patuloy mo kaming gawing ilaw at liwanag. Gamitin niyo kami, Panginoon, patuloy na sumunod sa likuran mo. Kung ano yung ginawa mo, yun yung sinusundan namin. Huwag niyo ngayon na magsarili kami. Bagkus bilang kawan, ang sabi mo, ikaw ang nauuna at kami ay sumusunod lamang sa iyo. Panginoon, huwag kaming magkamali ng pagsunod sa iyo. Bagkus, patuloy mo kaming bantayan, ingatan at proteksyonan upang magawa namin lahat ng tama para sa iyo. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kawan, anumang ang aming kailingan, anuman yung aming problema, mga karamdaman, Panginoon, sa iyong pangalan, dinadalangin namin ang kagalingan. Anuman ang aming mga suliranin, Panginoon, ikaw ang aming Jehovah Jireh, ikaw ang aming Panginoon na nakakalam ng lahat ng bagay. Sa iyo po namin dinadalangin ang solusyon ng lahat ng ito. Panalangin din namin ang iyong proteksyon sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng sakuna, at sa lahat ng bagay na kailangan namin. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang iyong salita, gamitin mo to na maka-impluwensya sa amin at makapaglingkod kami ng higit pa sa dati naming ginagawa. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat.